Maligayang pagdating sa isang paglalakbay tungo sa kasaysayan ng ating minamahal na bansa, ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit 7,000 pulo na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Napapalibutan ito ng dagat sa lahat ng panig at ang bawat pulo ay may sariling kwento, kultura at yaman na nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ngunit bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan? Ang grabaksiyan ay hindi raw ang isang listahan ng mga petsa at pangalan. Ito ang salamin ng ating pagkatao, ang nagpapakita kung sino tayo, kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo patungo. Para sa bawat Pilipino, ang pag-unawa sa kasaysayan ay isang paraan upang makilala ang ating mga ninuno, ang kanilang mga sakripisyo at ang kanilang mga tagumpay. Sa pamamagitan ng kaalaman, natututo tayo mula sa nakaraan at nagagamit natin ito upang bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may mga taong naninirahan na sa ating kapuluan. Ang mga Aeta, na kilala rin bilang mga Negrito, ay itinuturing na mga unang tao sa Pilipinas. Sila ay naniniwala ang dumating sa pamamagitan ng land bridges mahigit 25,000 taon na ang nakakaraan, noong ang antas ng dagat ay mas mababa pa kaysa ngayon. Akaswa Eta o Wayalatan ng Karwani. May kulot na buhok at maitim ang balat. Namuhay sila nang malapit sa kalikasan sa mga kagubatan at bundok ng kapuluan. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa pangangaso ng mga hayop gamit ang pana at palaso, pati na rin ang pangingisda sa mga ilog at dagat. Nangolekta rin sila ng mga prutas, ugat at halamang gamot mula sa kagubatan. Ang kanilang kaalaman sa kalikasan ay napakalalim at napakahalaga para sa kanilang kaligtasan at pagpapatuloy ng kanilang lahi sa loob ng maraming henerasyon. Mula sa Taiwan at iba pang bahagi ng Asya, dumating ang mga Austronesian migrants na nagdala ng malaking pagbabago sa kapuluan. Hindi sila katulad ng mga Aeta na nauna sa kanila. Ang mga bagong dating na ito ay may dalang mas advanced na kaalaman at kasanayan na nagbago ng takbo ng buhay sa mga pulo. Isa sa pinakamahalagang ambag nila ay ang pagsasaka. Natutunan ng mga tao sa kapuluan na magtanim ng palay, gulay at iba pang pananim, kaya hindi na sila lubos na umaasa sa pangangaso at pangingisda lamang. Bukod dito, ipinakilala nila ang paghahabi na naging pundasyon ng mayamang tradisyon ng tela at damit sa ating kultura. Higit sa lahat, nagsimula silang magtayo ng mga organisadong komunidad, mga nayon at pamayanan na may sariling istruktura at pagkakaisa. Ang pagdating ng mga Austronesian migrants ay tunay na naglatag ng pundasyon ng kulturang Pilipino na ating kilala ngayon. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, ang mga sinaunang Pilipino ay namumuhay sa maliliit na komunidad na tinatawag na barangay. Ang bawat barangay ay binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya at pinamumunuan ng isang datu o raja. Ang datu ay hindi lamang pinuno sa digmaan, kundi tagapagpanatili rin ng kapayapaan at katarungan sa loob ng komunidad. Ang disorder noon ay kamahaksi sa 3 uri. Ang mga dato o maharlika na siyang mga makapangyarihan, ang mga timawa o malaya, at ang mga alipin na tinatawag na alipin o uripon. Ang mga ugnayan ng bawat miyembro ng lipunan ay pinamahalaan ng mga sinaunang batas tulad ng maragtas at kalantiaw na nagtatakda ng mga parusa at karapatan. Ang mga kaugaliang ito ay nagpapakita na kahit bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng organisadong sistema ng pamumuhay at pamamahala. Bukod sa mga Austronesian na naninirahan sa kapuluan, dumating din ang mga dayuhang mangangalakal na nagdala ng malaking pagbabago sa kultura
at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ang mga Tsino ay kabilang sa mga unang dumating. Nagdala ng porselana, sutla, at mga kagamitang metal at nagtatag ng matibay na ugnayan sa pamamagitan ng kalakalan. Sumunod ang mga Arabo at Indian na mga ngalakal na hindi lamang nagdala ng mga kalakal kundi pati na rin ng kanilang relihiyon at kaugalian. Sa pamamagitan ng mga Arabo, unti-unting kumalat ang Islam sa Mindanao at Sulu noong ika-14 na siglo na nagtatag ng mga sultanato tulad ng Sultanato ng Sulu at Maguindanao. Ang mga Indian naman ay nagdala ng impluwensya sa wika, sining at pamamahala. Ang lahat ng dayuhang ito ay nagpalakas ng kalakalan sa buong kapuluan, nagpayaman sa kultura ng mga Pilipino at naglatag ng pundasyon para sa mas malawak na ugnayan sa ibang bahagi ng Asya. Mula sa makulay na mundo ng kalakalan, lumipat tayo sa isang sandali na magbabago ng takbo ng kasaysayan ng ating bansa. Noong ika-16 ng Marso 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa kapuluan ng Pilipinas bilang bahagi ng ekspedisyon ng mga Espanyol na naghahanap ng bagong ruta patungo sa mga Pampalasa. Siya ay isang Portuges na naglalayag para sa korona ng Espanya. Nang makarating sila sa Cebu, nagtagpo sila kay Raja Humabon, ang pinuno ng lugar. Nagkaroon ng kasunduan ng dalawang panig at maging ang binyag ng ilang katutubo ay naganap. Ito ang simula ng impluwensya ng Kristyanismo sa ating kapuluan. Ngunit mahalagang tandaan na kahit dumating si Magellan noong 1521, halos 100 taon pa ang lumipas bago opisyal na naging kolonya ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Ang panahong ito ay puno ng mga pagtatangka, pakikipaglaban at patuloy na paghahanap ng kontrol sa ating mga pulo. Matapos ang pakikipagtulungan ni Raja Humabon kay Magellan, nagkaroon ng salungatan sa pagitan ng mga Espanyol at ni Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan. Ayaw ni Lapu-Lapu na magpasakop sa dayuhang kapangyarihan, kaya noong ika-27 ng Abril 1521, naglunsad si Magellan ng pag-atake sa Mactan kasama ang kanyang mga sundalo. Ngunit hindi nila inaasahan ang lakas at tapang ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Sa mababaw na tubig ng dalampasigan ng Mactan, nilabanan ng mga katutubo ang mga armadong Espanyol gamit ang mga sibat, pana at kalasag. Sa gitna ng labanan, napatay si Ferdinand Magellan na nagwakas sa kanyang ekspedisyon. Ang tagumpay na ito ni Lapu-Lapu ay naging simbolo ng kalayaan at dignidad ng mga Pilipino. Dahil dito, siya ay kinikilala bilang unang bayani ng Pilipinas, ang unang Pilipino na tumanggi at aktibong lumaban sa dayuhang mananakop na nagnanais na sakupin ang ating lupain. Matapos ang kamatayan ni Magellan, hindi agad sumuko ang Espanya sa kanilang pangarap na kontrolin ang kapuluan. Noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa utos ng hari ng Espanya upang itatag ang permanenteng presensya ng mga Kastila sa Pilipinas. Hindi tulad ng nauna sa kanya, si Legazpi ay mas maingat at diplomatiko sa pakikitungo sa mga katutubo. Nagtagumpay siyang makipagkasundo sa ilang dato at nagtatag ng unang permanenteng pamayanan ng Espanya sa Cebu. Kalaunan, noong 1571, inilipat niya ang sentro ng kapangyarihan sa Maynila na noon ay pinamumunuan ng mga Muslim na pinuno. Ang Maynila ay naging kabisera ng bagong kolonya na tinawag na Las Islas Filipinas bilang karangalan kay Haring Felipe ng Espanya. Ito ang simula ng mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanya, isang panahon na lubos na nagbago sa kultura, relihiyon at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Matapos maitatag ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas, sinimulan ng mga Espanyol na ipatupad ang sistemang enkomienda. Sa sistemang ito, ang mga Pilipino ay inatasan na magbayad ng buwis,
at magbigay ng paggawa sa mga enkomendero o mga Espanyol na pinagkalooban ng lupain at kapangyarihan. Ito ay isang sistema ng pagkontrol na nagpapahirap sa karamihan ng mga katutubo. Kasabay nito, malaki ang papel ng simbahang Katoliko sa pagbabago ng lipunang Pilipino. Ang mga praile at misyonero ay aktibong nagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano sa buong kapuluan, nagtatayo ng mga simbahan, paaralan, at ospital. Dahil dito, naging Katoliko ang karamihan ng mga Pilipino. Bukod sa relihiyon, binago rin ng mga Espanyol ang kultura, wika, at pamumuhay ng mga Pilipino. Maraming salitang Espanyol ang nakapasok sa wikang Filipino at ang mga tradisyon, pagkain at arkitektura ay nagpakita ng malalim na impluwensyang kolonyal na nananatili hanggang ngayon. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanya, unti-unting nagising ang diwa ng paglaban sa puso ng mga Pilipino. Hindi madaling tinanggap ng bawat mamamayan ang pang-aapi at kawalan ng kalayaan. Lumitaw ang mga bayaning handang ipaglaban ang karapatan ng kanilang bansa. Si Jose Rizal, isang doktor at manunulat, ay gumamit ng kanyang panulat bilang sandata sa pamamagitan ng kanyang mga nobela tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo upang ilantad ang katiwalian ng kolonyal na pamahalaan. Samantala, si Andres Bonifacio, isang anak ng masa, ay naniniwala na ang revolusyon lamang ang tunay na sagot. Noong taong 1872, itinatag niya ang Katipunan, isang lihim na samahan na naglayong palayain ang Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol. Ang Katipunan ay naging simbolo ng pagkakaisa at lakas ng sambayanang Pilipino na nagnanais ng tunay na kalayaan. Mula sa mga paghihimagsik at sakripisyo ng mga bayani, dumating na ang sandaling matagal na hinihintay ng bawat Pilipino. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, opisyal na idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa harap ng libu-libong mamamayan, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon at tumugtog ang lupang hinirang bilang pambansang awit. Ito ang unang pagkakataon na ang mga Pilipino ay nagpahayag ng kanilang kalayaan bilang isang bansa. Ang deklarasyong ito ay hindi lamang isang seremonya. Ito ay bunga ng dugo, luha at buhay ng libu-libong Pilipinong lumaban para sa kalayaan. Ang Rebolusyong Pilipino ay nagpakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay may kakayahang mamuno sa kanilang sariling bansa. Ang araw na ito ay naging simbolo ng pag-asa, lakas at pagkakaisa ng bawat Pilipino na nagnanais ng tunay na kalayaan at dignidad para sa kanilang bansa. Ngunit ang kagalakan ng kalayaan ay hindi tumagal ng matagal. Sa pagtatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, pinirmahan ng Espanya at Amerika ang kasunduan ng Paris noong Disyembre 10, 1898. Sa kasunduang ito, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 milyong nang walang konsultasyon sa mga Pilipino. Para sa mga nagbuwis ng dugo para sa kalayaan, ito ay isang malaking pagtataksil. Hindi tinanggap ni Emilio Aguinaldo at ng kanyang pamahalaan ang bagong pananakop. Noong Pebrero 8, 1899, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, isang marahas na labanan na nagtagal ng maraming taon. Libu-libong mga Pilipino ang namatay sa pakikipaglaban sa bagong mananakop. Ginamit ng Amerika ang lakas ng kanilang hukbo upang sugpuin ang paghihimagsik. Sa kabila ng tapang ng mga Pilipino, unti-unting nasakop ng Amerika ang buong kapuluan at muling nawala ang pangarap ng tunay na kalayaan. Matapos ang marahas na digmaang Pilipino-Amerikano, nagsimula ang Amerika na itatag ang kanilang kapangyarihan sa buong kapuluan. Isa sa pinakamahalagang hakbang na ginawa ng mga Amerikano ay ang pagbabago ng sistema ng edukasyon.
Noong 1901, dumating ang mga guro mula sa Estados Unidos na sinasakay ang barkong nagngangalang Thomas, kaya naman sila ay tinawag na mga Thomasites. Itinuro nila ang Ingles bilang pangunahing wika sa paaralan at nagtatag ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Bukod sa edukasyon, binago rin ng mga Amerikano ang sistema ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang demokratikong istruktura. Itinatag ang Komisyon ng Pilipinas at kalaunan ay binigyan ng karapatang maghalal ng kanilang mga kinatawan ang mga Pilipino. Nagtatayo rin sila ng mga kalsada, tulay at ospital na nagpabuti ng buhay ng maraming mamamayan. Bagaman may mga pagbabago, nananatili pa rin ang hangarin ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan. Noong Disyembre 8, 1941, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sinalakay ng Hapon ang Pilipinas. Mabilis na bumagsak ang Bataan noong Abril 1942 at kalaunan ang Corregidor noong Mayo ng parehong taon. Ito ay nagbunga ng isa sa pinakamalupit na kabanata sa kasaysayan ng bansa, ang Marcha ng Kamatayan sa Bataan, kung saan pinilit ang libo-libong Pilipino at Amerikanong sundalo na maglakad ng daan-daang kilometro sa ilalim ng matinding init at kanko na karahasan ng mga Hapones na bantay. Libo-libo ang namatay sa daan, ngunit hindi sumuko ang diwa ng mga Pilipino. Ang mga gerilya ay patuloy na lumaban sa mga bundok at kagubatan hanggang sa dumating ang sandaling inaabangan ng lahat, ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur noong 1944 na nagsabing "I shall return" at tunay na nagbalik upang palayain ang bansa mula sa kamay ng Hapon. Noong Hulyo 4, 1946, opisyal na idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ito ang simula ng bagong kabanata, isang bansang puno ng pag-asa, ngunit harap-harapan sa napakaraming hamon. Kailangang itayo muli ang mga nasirang lungsod, buhayin ang ekonomiya, at pagsamahin ang isang bayang nasugatan ng digmaan. Sa loob ng maraming dekada, iba't ibang pangulo ang namuno. Bawat isa ay may kani-kanilang ambag at pagsubok. Mula kay Manuel Roxas hanggang sa mga pinunong sumunod, patuloy na lumaban ang bawat Pilipino para sa mas magandang bukas. Ngayon, habang tayo ay tumitingin sa nakaraan, naiintindihan natin kung bakit mahalaga ang kasaysayan. Ang bawat labanan, bawat sakripisyo, at bawat tagumpay ng ating mga ninuno ay nagbibigay sa atin ng lakas at direksyon. Ang pag-alam sa kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, ito ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino.